Telenovela PH. Love, romance, fantasy. Kwentong aabot sa puso at imahinasyon. Episode 5. Sa anino ng katahimikan. Tahimik ang hallway habang break time. May mga estudyanteng naglalakad, may nagkukwentuhan, may nagmamadali papuntang kantin. Si Lucas ay naglalakad mag-isa, bitbit ang bag, diretso ang tingin. Parang sanay na sa pagiging invisible. Biglang may hamarang sa daan niya. Tatlo sila, sa gitna, isang lalaking maayos ang suot, may kumpiyansa sa bawat galaw. Kilalang kilala sa school, anak ng isang pamilyang kasing yaman ng mga Monteverde. Oy, sabi ng lalaki, may ngising mayabang. Bagong transfer ka diba? Hindi agad sumagot si Lucas. Tumango lang siya, napangiti ang lalaki, parang natatawa. Ang tahimik mo naman, dagdag nito. Parang multo, may tumawa sa likod. Anino nga siguro, sabat ng isa. Tahimik pero andito, nanatiling kalmado si Lucas. Walang galit, walang emosyon. May problema ba? Mahinang tanong niya. Nagtaas ng kilay ang lalaki. Problema? Wala. Curious lang. Lumapit ito ng kaunti, halos magkadikit na sila. Alam mo bang sa school na to, mababang sabi nito. May mga lugar na hindi para sa lahat. Saglit na katahimikan. Sa di kalayuan, napansin ni Althea ang kumpol ng mga estudyante. Kasama niya si Nicole. Bestie, bulong ni Nicole. Parang may nangti-trip Tumingin si Althea, nakita niya si Lucas. Nakaharap sa siga ng school. Hayaan mo, sabi niya. Baka nag-uusap lang. Sa hallway, bahagyang ngumiti ang bully. Relax, sabi nito. Hindi kita kakainin. Tinapik niya ang balikat ni Lucas. Hindi malakas, pero sapat para iparamdam ang dominasyon. Hindi gumanti si Lucas. Hindi rin umatras. Tumingin lang siya diretso sa mata ng lalaki. Okay lang ba? Mahinang sabi niya. Kung dadaan na ako, nagulat ang bully, bahagya lang. Hindi sa tapang, kundi sa kawalan ng takot. Tumawa ito. Sure, sabi niya sabay gilid. Welcome sa school. Dumaan si Lucas. Tahimik. Walang gulo. Walang eksena. Ngunit habang palayo siya, nagsalita ang bully sa likod. Ang tahimik mo masyado, Reyes, sabi nito. Sa ganitong school, hindi ka pwedeng manatiling tahimik habang buhay. Hindi lumingon si Lucas. Pero sa loob niya, malinaw ang paalala. Hindi ka pwedeng magkamali. Isa ka lang anino. Sa di kalayuan, napatitig si Althea kay Lucas habang naglalakad palayo. Parang, sabi niya kay Nicole. Ang bait niya masyado. Napangiti si Nicole. O baka marunong lang umiwas, sagot niya. At sa gitna ng maingay na hallway, isang katahimikan ang mas lalong naging kapansin-pansin. Naglakad si Lucas palabas ng hallway, diretso lang ang tingin. Normal ang hakbang. Walang nagmamadali. Walang bakas ng nangyari kanina. Pero sa loob niya, alerto ang lahat. Anak ng mayaman, pumasok sa isip niya. May kumpiyansa, may impluwensya, hindi basta siga lang. Huminto siya sa tabi ng bintana sa dulo ng hallway, kunwaring tumitingin sa labas. Sa salamin, nakita niya ang refleksyon ng mga estudyanteng naglalakad. Isa, dalawa, tatlo, may sumusunod ba? Wala, pero hindi ibig sabihin noon ay ligtas. Hindi ka nandito para makipag-away. Paalala niya sa sarili. Hindi ka nandito para patunayan ang sarili mo. Humigpit ang hawak niya sa strap ng bag. Isa ka lang anino. Bumalik sa isip niya ang boses ng kanyang ama. Sa ganitong lugar, Lucas, hindi lakas ang pinaka-importante. Kundi disiplina. Napapikit siya sandali. Konting kibot lang. Konting mali. At maaaring mabunyag ang lahat. Lumingon siya pabalik sa hallway. Sa di kalayuan, nakita niya ang bully. Nakatawa, napapalibutan ng mga kaibigan. Hindi pa siya banta, pagsusuri niya. Pero pwede, at sa mundo ni Lucas, ang mga pwede ay hindi dapat binabaliwala. Napatingin siya sa kabilang direksyon, kung saan nakita niya si Althea na naglalakad kasama si Nicole. Normal ang kilos nito, walang takot, walang kaalam-alam, at doon siya natigil. Ito ang dahilan, sabi ng isip niya. Ito ang kailangan mong bantayan. Isang hakbang palapit, tapos huminto. Hindi ka lalapit, paalala niya. Hindi ka makikialam, pero kahit hindi siya gumalaw, ang mga mata niya ay hindi umalis kay Althea. Sinusukat ang paligid.
Ang mga mukha, ang mga kilos. Kung may mangyari, kung may lumapit, tahimik siyang kikilos. Walang makakapansin, walang makakaalam. At sa gitna ng ingay ng paaralan, isang anino ang mas lalong naging handa. Papasok na ang huling subject ng araw. Naglalakad sina Althea at Nicole sa hallway, magkatabi, abala sa kwentuhan. "Bestie," sabi ni Nicole. "Feeling ko talaga may kakaiba kay Lucas." Napatingin si Althea. "Ha, wala naman," sagot niya. Tahimik lang talaga siya. Sa ilang hakbang sa likuran nila, nandoon si Lucas. Hindi masyadong malapit, hindi rin masyadong malayo, tamang distansya. Biglang huminto si Althea. "Sandali," sabi niya. "Naiwan ko yata yung notebook ko sa locker." "Balikan na lang natin," sagot ni Nicole. Lumiko sila papunta sa locker area, isang bahagi ng school na mas tahimik, mas kaunti ang estudyante. Napatingin si Lucas sa paligid. Masikip, blind spot, may napansin siyang kakaiba. Isang locker sa dulo, bahagyang nakabukas. Hindi normal, hindi ganito kanina, sabi ng isip niya. Habang papalapit si Althea, biglang may bumagsak na libro mula sa itaas ng locker. Napaatras si Althea sa gulat. "Ay!" sigaw niya. Sa parehong sandali, mabilis na humakbang si Lucas palapit. Hindi halata, hindi bigla, inilagay niya ang sarili niya sa pagitan ng locker at ni Althea. Parang aksidenteng napadaan lang. "Okay ka lang?" tanong ni Nicole. "Oo," sagot ni Althea, huminga ng malalim. "Nagulat lang ako." Pinulot ni Lucas ang librong bumagsak at iniabot kay Althea. "Sa'yo yata to," sabi niya. "Ah, oo," sagot ni Althea. "Salamat." Saglit na nagtagpo ang tingin nila. Isang segundo lang. Pagkatapos, umatras si Lucas at bumalik sa dating pwesto. Parang walang nangyari. Pero sa loob niya, hindi aksidente. Sinipat niya ang locker. May bahagyang bakas ng galaw sa ibabaw. Parang may nag-ayos. Parang may naghintay. Babala, sabi ng isip niya. Hindi sapat para magingay. Hindi sapat para kumilos ng lantaran. Pero sapat para mag-ingat. Ang weird, sabi ni Nicole. Parang may naglagay noon doon. Baka may nakalimot lang, sagot ni Althea. Kahit may konting kaba sa boses niya. Naglakad na sila palayo. Sa likuran, napatigil si Lucas sandali. Lumingon siya sa locker area. Sa mga anino sa pagitan ng mga bakal. Alam na nila kung saan siya dumadaan. Pumasok sa isip niya. At sa isang simpleng insidente na parang aksidente lang sa paningin ng iba. Isang tahimik na babala ang iniwan sa loob ng paaralan. Tahimik na naglalakad si Althea pauwi ng classroom, hawak ang notebook na muntik nang mahulog kanina. Normal na ulit ang paligid, mga estudyanteng nag-uusap, tumatawa, nagmamadali. Pero kahit normal ang lahat, may kakaiba siyang nararamdaman. Bakit parang ang bilis ng pangyayari kanina? At bakit parang may samalo bago pa ako tuluyang nagulat? Hindi niya masabi kung ano iyon. Hindi rin niya masigurado kung iniisip lang niya. "Bestie," sabi ni Nicole habang naglalakad sila. "Okay ka lang ba?" Tumango si Althea. "Oo," sagot niya. "Siguro, nagulat lang talaga ako." Ngumiti si Nicole, pero sinipat siya. "Sure ka?" tanong nito. "Parang kanina pa lutang ang isip mo." Hindi sumagot agad si Althea. Sa isip niya, bumalik ang eksena. Ang pagbagsak ng libro. Ang biglang paglapit ni Lucas. Ang paraan ng pagtayo niya sa harap niya. Hindi siya nagpanik, naisip niya. Parang, alam niya. Napahinto siya sa paglalakad. Lumingon siya sa likuran. Nandoon si Lucas, ilang hakbang ang layo. Tahimik. Parang walang iniisip. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi matagal. Hindi rin awkward. Ngunit sa sandaling iyon, may kung anong bamigat sa dibdib ni Althea. Hindi takot, hindi rin kaba, parang pagkalito. Bakit parang palagi siyang nasa tamang lugar? At bakit parang hindi niya sinasadya? Agad niyang inalis ang tingin. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, saway niya sa sarili. Kaklase mo lang siya. Naglakad silang muli, pero kahit pilit niyang binabalik ang isip sa normal. Hindi mawala ang pakiramdam na may nangyayaring hindi niya nakikita. At sa unang pagkakataon, sa loob ng paaralang dapat ay ligtas. Nakaramdam si Althea ng bahagyang pagkabalisa. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya alam kung kanino. Ang alam lang niya, may katahimikang hindi basta katahimikan. Pauwi na ang mga estudyante. Sa labas ng paaralan, isa-isang umaalis ang mga sasakyan. May tawanan,
May kwentuhan. Parang ordinaryong hapon lang. Kasama ni Nicole, naglalakad si Althea papunta sa sasakyan ng kanilang driver. Finally, sabi ni Nicole, nakakapagod din pala ang araw na to. Ngumiti si Althea, pero hindi buo. Bakit parang hindi pa rin nawawala ang pakiramdam? Sa ilang hakbang sa likuran nila, nandoon si Lucas. Hindi halata, hindi nakabuntot, sapat lang para makita ang paligid. Biglang huminto ang driver at may kinausap sa cellphone. Sandali lang po, miss, sabi nito. May tatawag lang. Napatingin si Lucas sa paligid. Masikip, maraming blind spot. Sa di kalayuan, may isang lalaking nakatayo. Nakahudi, nakatalikod, kunwaring may ka-text. Ngunit sa refleksyon ng salamin ng isang sasakyan, nakita ni Lucas ang paglingon ng lalaki. Isang mabilis na tingin, papunta kay Althea, humigpit ang hawak ni Lucas sa bag. Heto na, tahimik siyang humakbang palapit, parang estudyanteng nagmamadali lang umuwi. Sa kabilang banda, biglang kinabahan si Althea. Hindi niya alam kung bakit. Bestie, sabi niya kay Nicole. Parang, may mali. Ha, sagot ni Nicole. Wala naman Sa parehong sandali, may dumaan na estudyanteng bumangga kay Althea. Ay, sorry, mabilis na sabi nito sabay alis. Pero may naiwan. Isang maliit na papel na nalaglag sa paanan ni Althea. Pinulot niya ito. Pagbukas niya, isang linya lang ang nakasulat. Alam na namin kung sino ka. Nanlamig ang kamay niya. Napatingin siya sa paligid. Pero wala na ang lalaking nakahudi. Sa likuran niya, nakita ni Lucas ang papel. At sa unang pagkakataon, nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Hindi takot, kundi determinasyon. Hindi na ito laro, pumasok sa isip niya. At hindi na ito school level lang. Habang sumasakay si Althea sa sasakyan, si Lucas ay nanatili sa labas. Nakatanaw sa paligid, sinusukat ang mga anino. Mas mapapalapit ka na sa liwanag, sabi niya sa sarili. At mas magiging delikado, yumandar ang sasakyan. At sa katahimikan ng hapon, isang lihim ang tuluyang gumalaw. Kung nagustuhan ninyo ang episode 5, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa channel natin, at pindutin ang notification bell para sa susunod pang mga episode, sa Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag.